Where are you? Chat muli ni Carla kay Mysterious Guy. I'm having trouble with my car now. Nag-reply naman ito sa kanya na tila nagpapalusot lamang. Wala namang kaalam-alam si Mysterious Guy na nasa likod lamang niya si Carla. Ganon din si Carla na wala din kaalam-alam na pareho lamang sila ng binata ng lugar. Wala kasi siyang kaide-ideya sa itsura ng ka-meet up niya. Kahit pa sabihing medyo matagal na rin silang nag-uusap sa dating app. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay napindot ni Carla ang call button at nag-ring ang phone ng Mysterious Guy na ka-meet niya. Nako, napindot ko. I-off na sana ni Carla ang tawag dahil alam niyang hindi ito sasagutin ni Mysterious Guy. Ngunit mabilis na napansin ng mga mata ni Carla ang lalaking nasa kanyang harapan na may hawak ng phone. Iniangat ng lalaki ang phone niya at tinitigan lamang ang tumatawag sa kanya, which is si Carla pala. Saglit pa in-off nito ang tawag mula kay Carla. Nanlaki naman ang mga mata ni Carla dahil kilalang kilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Hindi naman siya napapansin ng lalaking misteryoso dahil nakatanaw ito sa malayo. Muling tinawagan ni Carla ang Mysterious Guy at lalo siyang nagulantang dahil kumpirmado. Ang lalaking nasa harapan niya at ang misteryosong lalaki na nakaka-chat niya sa dating app ay iisa. Ikaw? Hindi na napigilan ni Carla ang kanyang sarili na hindi harapin ang lalaking nasa kanyang harapan. Sino nga bang lalaking to? At bakit gano'n na lamang ang pagkawindang ni Carla nang makita niyang iisa lamang ito at ang taong nakakausap niya sa dating app? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Late ka na naman? Salubong ni Mary Nell sa kaibigang si Carla. Iisa kasi sila ng kumpanyang pinapasukan. Oo na, mamaya mo na ako sermonan, bebe. Tugon naman ni Carla na nagmamadaling buksan ang kanyang desktop. Umirap naman si Mary Nell at yumuko malapit sa mukha ni Carla. Umayos ka, kasi yung anak ng CEO ang magiging boss natin starting today. Bulong ni Mary Nell kay Carla. Ano naman? Sarkastiko pang tugon ni Carla. Ano ka ba? Ikilala yun na napakasungit at napaka-istriktong boss, ano? Ikaw din, baka gusto mong masingalan. Baka nakakalimutan mo ikaw ang sekretary ng daddy niya. So meaning to say, siya na yung palagi mo makakasama. At bumalik na si Mary Nell sa kanyang working table. Ngumuso lang si Carla. Saglit pa ay narinig niya ng bumabate ang mga ka-workmates niya. Good morning, sir! Bati ng mga employees. Sumilip naman si Carla sa pagitan ng kanyang dalawang monitor at sinisipat ang taong binabati ng kanyang mga katrabaho. Are you looking for me? Bruskong boses nang narinig ni Carla mula sa kanyang likuran. Nakaikot na pala si Derek sa likuran ni Carla. Ito pala ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya na pinapasukan ni Carla. For the meantime ay si Derek na munang mamamahala sa company dahil may malubhang karamdaman ang kanyang ama. Good morning, sir. Dahan-dahan naman tumayo si Carla mula sa kanyang kinauupuan. Wala sana siyang balak na bumati kay Derek ngunit sa tindigan pa lamang at kasuotan nito ay alam niya ng anak ito ng CEO na sinasabi ng kanyang kaibigang si Mary Nell. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Derek at binasa nito ang nameplate sa kanyang uniform. Carla, sambit ni Derek. So, you're the secretary? Sumingkit naman ang tingin ni Derek kay Carla. Hindi naman makatingin ng diretso si Carla kay Derek dahil nahihiya siya at naiilang sa mga tingin nito. Follow me, sambit ni Derek sabay irap kay Carla. Napabuntong hininga naman si Carla nang pumasok na ng kanyang opisina si Derek. Transparent ang opisina ni Derek kaya hindi makareact si Carla ng kanyang nararamdaman. Pero sa totoo lamang ay naiinis na kaagad siya sa preskong ugali ng anak ng kanilang CEO. Sumunod naman kaagad si Carla sa loob ng opisina ni Derek. Bet you know my name, Carla? Sambit ni Derek. Sir Derek,
Nabanggit po kasi kayo ni Sir Olan. Tugon naman ni Carla at sinabi niyang si Sir Olan ay ang daddy ni Derek. That's good. Okay. Since nagpapagaling ang daddy ko sa US, ako na ang magiging boss mo effective today. Sa akin ka magre-report at sa akin manggagaling lahat ng mga trabaho mo. I just want you to know na iba ako sa daddy ko. Hindi ko na naman siguro kailangan pang i-mention sa'yo yon. Masungit na paliwanag ni Derek. Yes, sir. Tugon naman ni Carla. Ang tagal naman ng babaeng yun. Sambit ni Marinel sa kanyang sarili. Lunchtime na kasi at hinihintay niya si Carla para sabay silang kumain. Saglit pa ay dumating na si Carla. Ang tagal ah! Mataray na sambit ni Marinel. Sorry naman, si Sir Derek kasi ang daming pinapagawa, nakakainis. Naiinis sa sambit ni Carla. Ngumisi naman si Marinel. I told you. Pero aminin mo, gwapo siya. Sambit pa rin ni Marinel habang nagsisimula ng kumain. Asan ang gwapo doon eh? Ang yabang-yabang nun? Kahit anong gwapo niya, kung pangit naman ang ugali niya, pangit na yun, ano? Kontra naman ni Carla. Wow ang daming sinabi ah. Sambit naman ni Marinel. Napatawa naman si Carla pero sa loob-loob niya ay tunay naman ang sinasabi ni Marinel. Tunay nga na gwapo si Derek. Medyo nakahawig nito si Dingdong Dantes kung iisipin. Matangkad, matangos ang ilong at manipis sa mga labi. Maganda ang forma ng katawan at matikas ang dibdib. Pero hindi tulad ng normal na kulay ng mga lalaki, si Derek ay maputi kaya naman namumulang mga pisngi nito lalo na't nasisikatan ng araw. Dahil hindi pa naman tapos ang break time nila ay naisipan ni Carla na buksan ang kanyang dating app. Pagbukas na pagbukas ay may message siyang na-receive galing sa isang anonymous contact. Hi! Chat ng anonymous contact. Yes? Reply naman ni Carla. Nag-entertain talaga si Carla ng mga messages na ganito kahit hindi naman niya kilala kung sino ang nag-chat. Wala kasing boyfriend si Carla. Kaya naman, ito na lamang ang tanging libangan niya dahil puro trabaho lamang siya buong buhay niya. Wala na rin pamilya si Carla dahil matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. At nag-iisa lamang din siyang anak kaya sanay si Carla na mag-isa. I'm Miguel. What's yours? Tanong ng kachat ni Carla. I'm Carla. Nice meeting you here. May I know kung bakit ka nandito sa app na to? Reply pa rin ni Carla. Well, I'm just bored. That's it. Reply naman ni Miguel. Can I see your profile? Chat ni Carla. Sure. You can add me then. Smiley. Reply naman ni Miguel. Para kasi makita ang profile ng kachat sa app na gamit ni Carla, ay kailangan munang i-add sa contacts. Kaya naman, in-add na ni Carla si Miguel para makita niya ang itsura ng lalaking kachat niya. Pagka-add ni Carla ay halos malaglag ang panty niya na makita kung gaano kagwapo ang kanyang kachat. Oh my God! Hindi naman napigilan ni Carla hindi mag-react. Nagtingin na naman ang mga katrabaho niya sa kanya. Saglit pa ay tumawag na si Derek sa kanya sa telepono. Yes, sir? Sinagot naman agad ito ni Carla. I'm not paying you wasting every minute na walang ginagawa sa company ko kung hindi mag-cellphone lang. You're overtime, Carla. At binagsakan siya ng telepono ni Derek. Ay! Gulat na reaksyon ni Carla sabay tingin sa opisina ni Derek at nakita ang nakatanaw ang boss sa kanya. Alam niyang galit ito. Napakagatlabi na lamang si Carla at bumalik na sa kanyang trabaho. Pagka-out ni Carla ay dumiretso na siya sa bahay niya at excited na buksan ang message from Miguel. Pagkabukas ng app ni Carla ay dagsaan ang message ni Miguel sa kanya. Nakaramdam naman si Carla ng interest kay Miguel dahil ramdam niyang interesado din sa kanya ang binata. Halos buong magdamag silang nagkausap sa chat kaya naman late nang nakatulog si Carla. Kinabukasan ay late na naman si Carla na pumasok ng trabaho. Nagmamadali siyang pumasok ng opisina dahil natatakot siyang mapagalitan ni Derek. Hindi pa nakakalapat ang puwet niya sa upuan ay biglang dumating si Derek. Did I mention yesterday na hindi na si Dad ang boss mo? Para gawin ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa kumpanya ko? Mataas ang tono ng boses na sambit ni Derek. Good morning po, Sir Derek. Sorry po, sobrang traffic po kasi kaya na-late po ako.
Nahihiyang paliwanag ni Carla. So, yung traffic pang mag-a-adjust sa'yo? Mataray na tanong ni Derek. Hindi naman nakapagsalita si Carla. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Baka gusto mo nang gawin ang trabaho mo. Nag-send ako ng email sa'yo. Lahat yan ang mga gagawin mo today. May other schedules na ikaw ang mag-a-attend and other stuff. If wala ka naintindihan, pwede ko namang tagalugin for you. Umirap si Derek at tumilikod na pabalik ng opisina. Nanggigigil naman si Carla ngunit wala siyang magawa kung hindi ang kimkimin yon dahil baka makita pa ni Derek ang kanyang pagmamaktol. Kaya tanging plastic na ngiti na lamang ang kanyang ginagawa dahil nakita niyang nakatanaw sa kanya ang boss na si Derek. Araw ng payday at excited na si Carla. Pag-withdraw niya, ay laking pagtataka niya dahil kulang ang kanyang sinahod. Nag-check siya ng email regarding the summary ng kanyang salary. Laking gulat niya dahil kinaltasan siya ng halos half day ng kanyang pinasok. Pag-check niya sa date ay napag-alaman ni Carla na iyon yung araw na nahuli siya ni Derek na nag-overbreak siya. Sa inis si Carla ay pinuntahan niya si Derek sa opisina. Sir Derek, napaka-OA niyo naman sa part na babawasan niyo agad yung sahod ko dahil lang sa ilang minuto na pagkaka-overbreak ko. Parang wala pa naman po yatang 5 minutes yun ah. Pero yung kaltas sa sahod ko kalahating araw, grabe naman. Pagrereklamo ni Carla. Nakatitig lang sa kanya si Derek. Umiwas naman si Carla ng kanyang tingin na tila'y napapahiya. Tapos ka na ba? Masungit na tanong ni Derek kay Carla. Hindi po ako papayag ng ganyan, Sir Derek. Si Sir Ola naman po kahit may times na na-overbreak ako, never naman ako nakaltasan sa sahod. Ngut-ngut pa rin ni Carla. So what kung hindi ka pumayag? Ano ba magagawa mo? At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaiba kami ng daddy ko? Now, kung hindi ka pa rin titigil dyan, pwede ka namang mag-resign na lang, diba? I'm not sure, marami pa naman dyan na company na pwede mong applyan. Yung pwede kang tumambay at mag-cellphone na lang. Send me your resignation and I'll sign it. Sabit ni Derek sabay irap kay Carla. Ah! Sigaw ni Carla sa rooftop. Nakatambay sila ni Marinelle doon dahil gusto niyang ilabas ang kanyang sama ng loob. Demonyo! Masamang ugali! Alien! Robot! Galit na sabit ni Carla. Grabe naman yung mga sinasabi mo about kay Sir Derek. Baka mamaya marinig ka nun. Bili ni Marinelle. Ano naman kung marinig niya? Di tanggalin niya. Sabit ni Carla. Pero mo, dahil sa minutong overbreak ko, half day ang ikakaltas niya sa akin? Tapos sasabihin niya pa na mag-resign na ako kung magrereklamo pa ako? Kupal ka usap, diba? Dagdag pa ni Carla. Wag ka na kasi magreklamo dyan, Carla. Anong gusto mo? Mawalan ka ng trabaho? Tanong naman ni Marinelle. Nako, makahanap lang ako ng bagong trabaho. Lalayasan ko naman yung si Derek the Grumpy Umuusok pa ang ilong ni Carla. Hagalpak naman ang tawa ni Marinelle sa sinabi ni Carla. What the hell did you call him? Natatawang tanong ni Marinelle. Napangisi naman si Carla. He's grumpy, right? Bagay na bagay sa kanya yung name na yon. Natatawang sambit ni Carla. Tsagain mo na lang muna si Sir Derek, Carla. Malay mo naman, next month, bumalik na si Sir Olan, diba? Suyo naman ni Marinelle kay Carla. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Like what I said, hanggat wala pa akong ipapalit na trabaho, wala akong ibang choice kung hindi ang magstay. Malungkot ang boses ni Carla. Maya-maya ay may notification siyang na-receive. Message galing kay Miguel. Don't skip meals, pretty. Chat ni Miguel kay Carla. Nireplyan naman ni Carla. Thanks. You too. Reply niya. Bigla namang napangiti si Carla. Ay, anong ngiti yan, ha? Parang may nakakaligtaan yata ako, ah. Hoy, magsabi ka naman dyan, oh. Pang-aasar ni Marinelle. Napangiti muli si Carla at ipinakita kay Marinelle ang picture ni Miguel. Oh my God, Carla! Ang sarap naman yan! Kilig na sambit ni Marinelle.
Masarap talaga. Natatawang tugon naman ni Carla. Sadya naman no. Natatawa din sambit ni Marinel. Anong score niya? Nagkita na ba kayo? Dagdag na tanong pa ni Marinel. Hindi pa. Pero syempre malapit na. Papipikit-pikit naman ang mga mata ni Carla habang nagsasalita. Ay, ako naman ang na-exit sa inyong dalawa niyan. Kinikilig ako. May pagtilipang sambit ni Marinel. Saglit pa ay bigla namang tumawag si Derek. Shoot, ayun na naman ang Derek the Grumpy. Sambit ni Carla. Napatawa naman si Marinel sabay senyas ni Carla na huwag maingay dahil sinagot niya na ang tawag ng boss nila. Yes sir, sambit ni Carla. Where are you? Tanong ni Derek sa kabilang linya. Tininan naman ni Carla ang kanyang relo upang makita ang oras. Sir, break time pa po. Bakit po? Maaga pa naman po, diba? Sambit ni Carla. Just checking on you. Biglang tugon naman ni Derek. Natigilan naman si Carla sa sinabi ng kanyang boss. I just want to ask some important matter about my previous meeting last week. Iniba naman ni Derek ang kanyang pakay. Later na lang po siguro sir after ng break time. Is that urgent po ba? Tanong ni Carla. Actually not. Okay, sige. Ituloy mo ng break time mo. Sambit ni Derek sabay diretsong in-off ang tawag. Nagulat naman si Carla sa biglang pagtawag ni Derek na wala namang dahilan. Ang lakas ng tama niya ha? Sambit ni Carla. Oh, bakit na naman daw? Tanong ni Marinel. Ewan doon. Ang cringe nga eh. Chine-check lang daw niya ako. Tugon ni Carla na may pag-roll pa ng mata. Nako, may papagawa na naman siya. Hello, naka-break time pa tayo ha? Naiinis naman ang sambit ni Marinel. Sinabi mo pa. Sang-ayon naman ni Carla. Okay, back to Yomi na tayo. Kinikilig naman ang sambit ni Marinel at nagtawanan sila. Pagkatapos ng break time ni Carla ay nagpunta na kaagad siya sa opisina ni Derek. Sir, I'm here na po. Ano nga po pala yung pinapacheck ninyo? Tanong ni Carla. I changed my mind. Can you make me some juice instead? Sambit ni Derek na hindi tumitingin sa mga mata ni Carla. Po? Bahagya namang tugon ni Carla. Bakit? Hindi ka ba marunong magtimpla ng juice? Tanong ni Derek. Marunong po. Mabilis sa sagot naman ni Carla. Agad na nagpunta ng pantry area si Carla. Kakainis. Pati ba naman pagtimpla ng juice hindi pa niya magawa? Pabulong na maktol ni Carla at tila umuusok ang ilong. Pagkatapos magtimpla ng juice ay dinala niya na ito agad kay Derek. Sa hindi inaasahang pangyayari, nang iaabot na ni Carla ang juice kay Derek ay bigla siyang natapilok. Sumaboy sa mukha ni Derek ang juice at nabasa rin ang kanyang suit. Ay, Sir Derek, sorry po! Takot na takot si Carla sa nangyari. Hindi nagsasalita si Derek at nananatiling nakayuko. Saglit pa ay tumuhay ito. Out! Sigaw niya kay Carla. Napapikit naman si Carla sa nervyos at nagmamadaling lumabas ng opisina ni Derek. Dumiretso si Carla sa banyo at nakita naman siya ni Marinel kaya naman sinundan nito si Carla. Pagpasok ng banyo ay umiiyak si Carla. Uy, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Comfort ni Marinel kay Carla. Patuloy na umiiyak si Carla na tila aping-ape. Sinigawan niya ako, Marinel! Sumbong ni Carla. Hindi kasi sanay si Carla na sinisigawan kaya naman gano'n na lang ang pag-iyak nito nang sinigawan siya ni Derek. Medyo sensitive si Carla sa part na pagtaasan siya ng boses ng boss niya dahil si Olan ni minsan ay hindi siya napagtaasan ng boses. Ano ba naman kasing nangyari? Tanong pa ni Marinel dahil hindi niya maintindihan kung bakit sinigawan ni Derek ang kanyang kaibigan. Ano kasi? Nabuhusan ko siya sa mukha ng juice. Nakanguso pa si Carla na nagsusumbong kay Marinel. Akala mo'y bata. Bigla namang napahalakak si Marinel. Hagalpak na tawa nito. Napakunot naman ang noon ni Carla. What's so funny? Tanong naman ni Carla kay Marinel. Nabuhusan mo siya kamo ng juice sa mukha? Di ayos yun. Tawang-tawa pa rin si Marinel.
Ano ayos doon? Galit na galit nga sa akin si Grumpy. Paiyak namang sambit ni Carla. At least, 'di ba, nakaganti ka na. Mapang-asar naman ang mga tawa ni Marinel. Umirap naman si Carla at nagilamos sa lamang ng kanyang mukha. Walang nakakatawa doon, Marinel. Alam mo bang masisisante ako na wala sa oras na nangyari? At kung mangyari yon, ganyan pa ba ang tawa mo? Naiinis sa tanong ni Carla. Natahimik naman si Marinel sa pagtawa. Sorry naman, nadala lang ako sa kwento mo. Sana kasi nakita ko yung mukha ni Grumpy nung natapunan mo ng juice sa mukha. Angal naman ni Marinel na tila ay natatawa pa rin ngunit pinipigilan lamang. Maya-maya ay pumasok ang isa nilang ka-office mate. Hoy, Carla, hinahanap ka ni Sir Derek. Sambit nito. Bumilis naman ng tibok ng puso ni Carla. Inayos niya ang kanyang sarili at agad na bumalik ng opisina ni Derek. Sir? May takot sa tono ng boses ni Carla. Nagulat naman siya na makitang nakapagpalit na rin pala ng damit si Derek. Tumingin naman sa kanya na matalim si Derek. Tingin na tila may balak gawin. Lumapit ito ng dahan-dahan sa kanya. Mas malapit pa. Na tila magdidikit na ang kanilang mga muka. Bumilis ang tibok ng puso ni Carla. Habang lumalapit ang mukha ni Derek sa kanya, ay siya namang atras ang ginagawa ni Carla. Sir? Bakit po? Baka pwede po natin tong pag-usapan? Takot na sambit ni Carla. Napangisi naman si Derek. Saglit pa ay mas lalo itong lumapit sa mukha ni Carla na halos magdidikit na ang kanilang mga mukha. Napapikit naman si Carla. Dahan-dahan ay umangat na si Derek nang makuha ang suit na nasa likuran pala ni Carla. Napabuntong hininga naman si Carla. Akala niya kung ano nang gagawin sa kanya ng kanyang boss. As if. Sarcastic naman ang sambit ni Derek kay Carla. Sabay abot dito ng suit na suot niya kanina nang magbuhusan siya ng juice. Bring this to the laundry shop, please. Utos ni Derek kay Carla. Kinuha naman ni Carla ang nakahanger na suit ni Derek at akmang lalabas na ngunit tinawag siya nito. Hey Carla, tawag ni Derek. Lumingon naman si Carla. Just a piece of advice? Next time, don't be assuming. You're not even my type. Sambit ni Derek na nakangisi. At lumabas na ng opisina si Carla na galit na galit. Inis na sumakay ng sasakyan si Carla at inihagis ang suit ni Derek sa loob ng kotse. Ah! Sa loob ng sasakyan ay nagsisisigaw si Carla. Gwapo ka ba? Kinakausap ni Carla ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang salamin sa harapan ng driver's seat at tiningnan ng sarili. Hindi niya daw ako type? Bakit? Type ba kita? Ang tanong. Ngit-ngit ni Carla sa kanyang sarili habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Maya-maya pa may message na naman sa kanya si Miguel. How's your day today? Tanong ni Miguel sa chat. I feel awful, reply naman ni Carla. Why? What happened? Nag-aalala namang tanong ni Miguel. Hindi na nag-reply si Carla dahil wala na siyang gana pa para pag-usapan ng inis na nararamdaman niya para sa boss na si Derek. Besides, hindi naman ito kilala ni Miguel. Nagsimula na lamang si Carla na magmaneho ng sasakyan at dumiretso na sa laundry shop. Dahil ano oras na rin napunta ng laundry shop si Carla, ay inabot na rin siya ng out sa daan. Inis na inis pa nga si Carla na bumalik pa ng office para lang i-check ang desktop niya at mga naiwang paperwork sa table niya. Pagdating niya doon sa office ay hindi niya akalain na bukas pa ang ilaw sa loob ng opisina ni Derek. Dahan-dahan si Carla na in-off ang desktop niya at in-unplug ang mga dapat i-unplug. Sinilip niya ang opisina ng boss niya at bukas pa rin ito. Kaya naman ay nagmadali na si Carla na pumunta ng elevator. Pagsakay ni Carla ng elevator ay kasunod na rin pala niya ang boss na si Derek. Ang bilis mo namang maglakad, sambit ni Derek pagsakay niya ng elevator. Umirap naman si Carla dahil naiinis siya at nakasabay pa nga si Derek. Ngunit hindi niya ipinakita iyan kay Derek. Are you going home now? Tanong pa ni Derek. Obvious ba? Bulong ni Carla. What? Tanong muli ni Derek dahil hindi naman niya naiintindihan ang binulong ni Carla. I said, opo, pauwi na po.
Sir Derek. Plastic na nakangiti si Carla. Tumingin naman si Derek sa kanyang relo. I think it's too early, sabi ni Derek. Napatingin naman si Carla kay Derek na tila nagtataka. Come with me. Po? Tanong ni Carla. What po? It's part of your job. And let's make this as your overtime. So hindi ko tatanggapin ang pagtanggi mo. Because it's a command. Sabi ni Derek. Sakto namang nakababa na sila at bumukas na ang elevator. Wala namang nagawa si Carla kung hindi ang sumunod kay Derek. Sumakay na si Derek ng kotse niya at naiwan si Carla na nakatayo pa rin sa parking lot. Ano pang hinihintay mo dyan? Tanong ni Derek. Paano ang kotse ko, sir? Tanong ni Carla pabalik. Mapapano ba yung kotse mo doon? Let's go. Yakag pa rin ni Derek. Napangiwi na lang si Carla ng labi sa inis. Sumakay siya sa sasakyan ni Derek at sumama na lamang dito. Nagulat na lamang si Carla dahil sa isang mamahaling restaurant siya dinala ni Derek. Tahimik lamang si Carla habang sa makaupo sila at mag-order ng pagkain. Why so quiet? Tanong ni Derek. Hindi lang po ako sanay na kumain kasama niyo, sir. Diretsong sabi ni Carla. Napakagatlabi pa si Carla nang ma-realize niya kung bakit yan ang sinagot niya kay Derek. Isa pa kasing dahilan niya kung bakit siya tahimik ay ang nalobat niyang phone. Iniisip kasi ni Carla kung nagme-message na sa kanya si Miguel. Look, Carla. I brought you here kasi wala lang talaga ako makasama. As you can see, Filipino food ang nakahain dito. I just really miss eating Filipino food. Besides, your time is paid. So, bakit ka maiilang? Seryosong tanong ni Derek. Saglit pa ay dumating na ang kanilang order. Nananatiling tahimik si Carla. Pinagmamasdan lamang ni Carla si Derek sa tuwing hindi ito nakatingin. Ang boring naman itong kasama. Kung hindi lang talaga ako bayad, uuwian na kita eh. Naiinis na sabi ni Carla sa kanyang isip. Saglit pa ay tapos na silang kumain. I'll just use the restroom. Nagpaalam si Derek na magbabanyo lang. Tumango lang si Carla at habang wala si Derek, ay maya namang chinecheck ni Carla ang phone niya kung kaya pang mabuhay. Ngunit talagang shutdown na ito. Sa hindi kalayo ang table ay may lalaki na kanina pang nakatitig kay Carla. Tumayo ito at biglang lumapit. Carla, is that you? Tanong ng lalaki. Paglingan ni Carla pataas ay kinilala na muna niya ang lalaking lumapit sa kanya. Napakakisig at napakagwapo nito. Kumunot saglit ang noon ni Carla. It's me, Miguel. Nagkusa na itong mapakilala. Nanlaki naman ang mga mata ni Carla nang malaman na nasa harapan niya ngayon ang lalaking nakakausap niya sa dating app. Halos hindi naman makagalaw si Carla dahil tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa katawan. Hey Carla, are you okay? Tanong ni Miguel. Ha? Yeah. Oo naman. Okay lang ako. Nauutal na tugon ni Carla. Abot hanggang tengang ngiti ni Carla na makita na sa personal si Miguel. Tunay namang napakagwapo nito at makalaglag panty rin kung iisipin ang gandang lalaki. Kanina pa kita nakikita sa kabilang table and I tried to call you pero hindi ka naman online. So naglakas na ako ng loob na lapitan ka. Sambit ni Miguel. Namumulampisin ni Carla sa sobrang hiya at kilig na nararamdaman. Sorry lobat kasi yung phone ko. Paliwanag ni Carla at ipinakita ang naka-off niya kanyang phone. Oh, I see. Sambit naman ni Miguel. Miguel! Tawag ng mga kasama ni Miguel sa kabilang table na nagsenyas na ng paglabas. I'm sorry Carla, but I need to go now. I'm with my corporate, so I'll call you later when I get home. Sambit ni Miguel at nagpaalam na kay Carla. Tumango naman si Carla at maiwan na tila lutang dahil na starstruck siya sa kagwapuhan ni Miguel. Habang kausap niya si Miguel ay nakamasid lamang si Derek. Nagtataka si Derek kung sino ang lalaking kausap ni Carla. Hanggang sa umalis na si Miguel. Siya ka pa lumapit si Derek. Let's go? Patay mali siya na yaya ni Derek. Sige po. Tugon naman ni Carla.
Tahimik lamang si Derek at Carla habang nasa biyahe. Sir, pwede po ba sa parking lot ng company niyo na lang po ako ihatid? Sambit bigla ni Carla. Hindi naman nagsalita si Derek at diretso lamang na inihatid si Carla sa parking lot ng company. Pagbaba ni Carla ay magte-thank you na sana siya kay Derek pero bigla na lang nitong pinaharurot ang kotse. Umusok na naman ang ilong ni Carla sa galit. Bastos! Arogante! Sigaw ni Carla na makalayo ng kotse ni Derek. Sumakay na rin si Carla ng kotse niya at dumiretso na ng bahay pa uwi. Pagdating ng bahay ay nag-charge siya kaagad ng phone at chinek ang mga messages niya sa dating app. Nangunguna ang mga message ni Miguel. Online pa rin ito at maya-maya pa ay nagulat si Carla dahil bigla itong tumawag. Agad naman itong sinagot ni Carla. Yes, Miguel? Sambit ni Carla. Hi! Are you home now? Tanong ni Miguel sa kabilang linya. Yeah. Actually, kakauwi ko lang. Tugon naman ni Carla habang kagat ang isang daliri. That's good to know. Nasa bahay na rin ako. And was about to go to sleep. Hinihintay lang kita na mag-online to make sure na you're safe at nasa bahay ka na. Sambit naman ni Miguel. Ngumiti naman si Carla. Kilig na kilig sa mga sinabi ni Miguel. By the way, are you single, Carla? Biglang tanong ni Miguel. Oo naman. Kaya nga nandun ako sa dating app eh. Tugon ni Carla. Ikaw? Di ba di ka naman nagsistay dun sa dating app na yun kung may girlfriend ka, tama? Tanong pa ni Carla. Napatawa naman si Miguel. Oh, bakit ka natatawa? Mali ba ako? Natatawang tanong muli ni Carla. Can I bring you out tomorrow? Biglang iniba ni Miguel ang usapan. Ha? Hindi naman malaman ni Carla ang isasagot. Hindi pa makamove on si Carla sa pagkaka-starstruck niya sa kagupuhan ni Miguel. Ngayon naman ay niyayaya naman siyang lumabas. Grabe na to. Kinikilig na sambit ni Carla sa kanyang isipan. What now, Carla? Inulit muli ni Miguel ang kanyang tanong. Yeah, okay, sure. Biglang tugon naman ni Carla. Alright, I'll pick you then tomorrow, okay? After work. Sambit ni Miguel. Okay? Tugon ni Carla. Nagpaalam na rin si Miguel para matulog kaya naman maaga rin nakatulog si Carla. Kinabukasan ay maagang nagising si Carla. Pinili niya ang isa sa pinakamagaganda niyang attire. Hindi na rin ginamit ni Carla ang kanyang sasakyan dahil susunduin siya ni Miguel. Kaya naman nag-taxi na lang siya. Pagdating ni Derek ng parking lot ay napangisin na naman ito dahil una niyang hinanap sa mga sasakyan ay ang kotse ni Carla. That silly woman is late again, sambit ni Derek. Pagdating ni Derek ng opisina ay na-amaze siya na makita ang naroon na pala si Carla. Good morning, Sir Derek. Magiliw na bati ni Carla kay Derek. Good morning. Bati naman ni Derek. Pagkalampas si Derek ay sumunod naman si Mirinel. Nachinika naman si Carla dahil maaga pa naman bago sila mag-time in. Uy, ano yung chika mo? Bakit mo iniwan yung kotse mo? Sambit ni Mirinel na napahinto si Derek kaya nagkunwari ito na may kinausap sa phone. Susunduin niya ako. Kinikilig na sambit naman ni Carla at hindi naman napapansin na nakikinig na pala si Derek. Ay wow, sana all. Sambit naman ni Mirinel na kinikilig-kilig din. Napabuntong hininga pa si Derek at dumiretso na sa kanyang opisina. Buong araw hindi na napapakali si Derek at mayat maya tinatanaw si Carla. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit ba ganito na lang ang attraction niya sa secretary ng daddy niya. Lalo pa nang makita niyang may kausap na lalaki ito ng gabing kumain sila sa labas. Hindi naman niya matanaw masyado ang lalaki dahil nakatalikod ito. Pero alam ni Derek sa kanyang sarili na ka-level niya ang lalaking kausap ni Carla dahil sa kasuotan nito. Nag-break time na at napadaan si Derek sa hallway kung saan naroon sa kabilang wall nakatambay ang magkaibigang Carla at Mirinel. Narinig ni Derek ang tawanan ng dalawa kaya naman siya'y napatigil. Talaga ba? Gwapo siya? Tanong ni Mirinel. Hindi lang gwapo
Parang artista sa sobrang gwapo. Kinikilig na sambit ni Carla. Anong oras ka daw susunduin mamaya? Tanong muli ni Marinel. Syempre, pag out natin. Tugon naman ni Carla. Magpaalam ka na lang kaya kay Sir Derek. Sabihin mo may importante kang lakad. Suso naman ni Marinel. Oo nga no. Pagsang-ayon naman ni Carla. Kaya naman after break time ay sinadya ni Carla si Derek sa opisina nito. Pagpasok ni Carla ay tinanong na siya kaagad ni Derek at kahit alam na pa nito ang pakay ni Carla. Sir Derek, magpapaalam lang po sana ako sa inyo. Mag-undertime po sana ako today. Maayos sa pagpapaalam ni Carla. At bakit? Malamlam na tanong naman ni Derek. May pupuntahan lang po ako. Importante. Tugon ni Carla. Talaga ba? Hindi ba yan makakapaghintay ng off mo? Tanong ni Derek. Umiling si Carla. We have loads of works to do, Carla. To be honest with you, hindi kita mapagbibigyan. Kung wala ka na sasabihin pa, you can leave now. Supladong tugon naman ni Derek. Hindi na nakapagsalita si Carla at dumiretso na ng labas. Hindi siya makapaniwala na ngayon padadala ng pagiging arogante ang boss niya. Hindi pa pala doon basta-basta natatapos ang pang-aasar ni Derek kay Carla. Malapit na silang mag-out nang makareceive si Carla ng email mula kay Derek. Pagbukas niya, ay tambak ito ng files na pinapatapos ni Derek kay Carla. Gigil na gigil si Carla kaya naman tinawagan niya si Derek. Sir, ano to? Naiinis na tanong ni Carla nang sinagot ni Derek ang tawag niya. Kailangan ko pa bang sagutin yan kahit alam mo naman yung sagot? I need you to do overtime today. Tulad ng sinabi ko kanina, maraming trabahong dapat na matapos. Matigas sa sambit ni Derek sabay baba ng telepono. Can't believe this. Galit na galit si Carla. Nakita siya ni Marinel kaya naman sumenyas ito sa kanya kung anong problema. Umirap na lang si Carla dahil sa dismaya. Tinalikod niya ang kanyang upuan sa opisina upang hindi makita ni Derek ang panggigigil ni Carla. Gustong-gusto na ni Carla na ipaltok ang telepono sa sahig, ngunit hindi naman niya magawa dahil wala naman siyang karapatan para magreklamo. Kaya kahit na inis at galit na galit kay Derek, ay walang nagawa si Carla kung hindi ang mag-overtime. Chinat na lamang ni Carla si Miguel na change schedule sila ng date. Dahil gagabin siya ng uwi. Tumawag naman agad si Miguel kay Carla. I can pick you up anytime later tonight. Sambit ni Miguel sa kabilang linya. Are you sure? Tanong naman ni Carla. Yes, I am sure. Tugon naman ni Miguel. At napanatag naman si Carla na tapusin ang kanyang trabaho dahil tuloy pa rin naman ang date nila ni Miguel. Natapos na ang 2 oras ng overtime ni Carla kaya naman excited siyang ayusin na ang kanyang table at lumabas na ng company. Samantalang si Derek naman ay nakangisi dahil napa-overtime niya si Carla ngunit nang nasa parking lot na siya ay nakita niyang naroon na naman ang lalaking kausap ni Carla sa restaurant. Lumapit si Derek ng kaunti at mas natitigan pang lalaking kausap ni Carla. Miguel de la Vega? Sambit ni Derek. Kilala pala ni Derek si Miguel. Isa si Miguel sa nagmamay-ari ng mga kumpanyang katunggali ni Derek kaya kilalang kilala niya ito. Nakita niyang sumakay si Carla sa sasakyan nito at dahil pagod na si Derek ay sumakay na rin siya sa kanyang sasakyan at dumiretso na ng uwi. Sila Miguel at Carla naman ay nagpunta sa restaurant na pinareserve ni Miguel para kay Carla. Kinabukasan ay maagang pumasok si Carla upang makipagtsikahan sa kaibigang si Marinel. Oh, tapos, nag-kiss na ba kayo? Tanong ni Marinel. Grabe naman, kiss ka agad. Sabit naman ni Carla. Dun din naman ang punta nun eh. Biro naman ni Marinel. At bigla silang nagtawanan ng malakas. Maya-maya pa'y dumating na si Derek. Wala ito sa mood. Good morning, sir. Bati nila ngunit dahil wala nga sa mood si Derek ay nilampasan lang sila nito. Dumaan ang maghapon na maraming tambak na trabaho para kay Carla. Pero dahil inspired ito ay natapos ito ng maayos ang kanyang trabaho. OT ka today, sambit ni Derek sabay bagsak ng maraming files sa table ni Carla. Napatitig si Carla sa mga files na ibinigay ni Derek.
Saglit pa ay tumayo na siya upang magreklamo. Sir Derek, hindi ko pa alam pero nang-aasar po ba kayo? Napapansin ko lang eh. Kahapon niyo pa po ako pinag-overtime. Baka naman po pwede today mag-out na po muna ako na maaga. May pupuntahan lang ako, sir. Sambit ni Carla. The hell I care kung saan ka pupunta? Do your job at wala na akong pakialam kung saan mo man gustong pumunta. Mataray na tugon naman ni Derek. Get my suit later. Huwag mo kakalimutan. Dagdag pang bilin ni Derek. Umirap naman si Carla na waring niya sa sabog na naman siya. Wala siyang magagawa sa mga sinasabi at inuutos ni Derek dahil wala naman ding mangyayari kung magrereklamo siya. At the end of the day ay si Derek pa rin naman ang masusunod. Last minute na kinuha ni Carla ang suit ni Derek. Here, ipinataw ni Carla ang suit sa table ni Derek. Tiningnan naman siya ng masama ni Derek. Uwi na po ako. Nagpaalam na si Carla dahil out na rin naman siya. Hindi naman nagsalita si Derek at tinanaw na lamang si Carla palabas ng opisina. Hindi na muna bumaba si Derek dahil ayaw niya makita ang dalawa na sina Carla at Miguel. Sa hindi maintindihang dahilan na hindi rin maipaliwanag ni Derek kung bakit ganito ang nararamdaman niyang inis kay Carla sa tuwing susunduin ito ni Miguel. Ganito ang nagiging siste ni Carla. Sinusundo siya palagi ni Miguel. Kahit ipag-overtime pa siya ni Derek ay palagi namang nakasundo ang binatang manliligaw. Is he your boyfriend? Hindi na nakatiis si Derek na tanungin si Carla nang nasa loob ito ng opisina niya. Po? Sino po, sir? Pagkunwari pa ni Carla na hindi alam kung sino ang sinasabi ni Derek. Hindi naman nagsalita si Derek. Si Miguel po bang tinutukoy ninyo? Tanong muli ni Carla. Who else? Napaka-imposible naman na hindi mo kilalang tinutukoy ko. Masungit na sambit ni Derek. Hindi ko po siya boyfriend. Magiging boyfriend pa lang. Paglilinaw ni Carla. Nanatiling tahimik si Derek at tumanaw sa bintana. Hindi na ito nagsalita pa. Nang mga sumunod na araw ay nagulat si Carla dahil kino-confiscate na ang kanilang mga cellphones pagpasok pa lang ng opisina. What the? Tanong ni Marinelle. Si Sir Derek po ang may utos. Sambit naman ng guard. Nagkatinginan na lamang si Carla at si Marinelle. Bakit nga kaya sobrang higpit ngayon ni Sir Derek, ano? Napaka-OA naman niya sa part na bawal na mag-phone ng mga employees. Pagmamaktol ni Marinelle habang kumakain sila ng lunch ni Carla. Hindi naman nagsasalita si Carla at pilit ding iniisip kung bakit sobrang sama ng ugali ni Derek. Lumipas sa mga araw na nasasanay na lang din si Carla at iba pang mga employees na wala na silang phone during work. Sino-surrender nila ang kanilang mga cellphones kapag oras ng trabaho at binabalik na kapag tapos na sila ng trabaho. Isang araw na may pinasa si Carla ng mga files sa table ni Derek ay may nalaglag ito na sticky note. Nakita naman ito ni Derek at pinasa. Nakasulat dito ang email address ni Carla sa dating app kung saan nakilala niya si Miguel. Sinearch naman ito kaagad ni Derek at doon niya napag-alaman na napatol pala si Carla sa mga ganitong klase ng app. Kaya naman ay may naisip si Derek na plano. Matutulog na sana si Carla nang biglang tumunog ang kanyang notification sa dating app na gamit niya. Message from anonymous person na naman. Hi! Message ng anonymous person. Hello? Reply naman ni Carla. Parang ang tagal mo na sa app na to ah. Diretso siyang sinabihan ng anonymous person. Almost 6 months? Tugon naman ni Carla. So, can you tell me more about yourself? Tanong ng anonymous person. Yeah, sure. I'm Carla, 28 years old, and I'm here seeking for a friend. Pwede din, boyfriend. Pagbibiro pa ni Carla. Nagsend naman ng smirk na emoji ang anonymous person na kausap niya. Parang na-weirdohan naman si Carla sa part na mag-send ito ng emoji. May naaalala kasi siya sa pag-smirk nito. Ang ignoranting boss niya na si Derek. So, you're still single? Sunod na message ng anonymous person sa emoji na sinend nito. Oo naman.
Mabilis na reply ni Carla. Simula noon na ito na palagi ang kausap ni Carla dahil nawala na sa ere si Miguel. Hindi na masyadong iniinda ni Carla ang biglaang pag-ghost sa kanya ni Miguel dahil nalibang na siya sa pakikipag-chat sa anonymous person na ito. Tinawag niya itong mysterious guy. Hindi niya maipaliwanag pero natutuwa si Carla sa mga usapan nila. Kahit hindi niya alam ang pagkatao ng mysterious guy, pakiramdam ni Carla ay natsa-challenge siya sa bawat oras at panahon na mag-ausap sila. Ni profile photo ay wala si mysterious guy, pero okay lang kay Carla. Ang mahalaga sa kanya ay napapasaya siya nito. Hindi na talaga nagpaparamdam sa'yo si Miguel, ano? Tanong ni Marinel. Pagkasama sila ni Carla sa mall dahil rest day nila. Okay lang, andyan naman si mysterious guy. Nakangiting sambit naman ni Carla. Talagang lokong-loko ka dyan sa app na yan ah. Hindi mo naman kilala yung mysterious guy na yan eh. Ni-anino nga niyan, hindi mo pa nakikita. Maarte yung sambit naman ni Marinel. Okay na siguro yung ganun, Marinel. Yung alam kong nalilibang ko ang sarili ko. Yung alam kong masaya ako. Ang importante naman sa akin ngayon, yung maging masaya lang. Alam mo naman na sa pool mag-isa lang ako sa buhay. Hindi ko naman kailangan seryosohin ang lahat ng bagay. Lalo na't alam naman nating lahat na mahirap sumugal ngayon. Sa huli, it's either ikaw yung talo o yung isinugal mo. I was just then so grateful na nakilala ko si mysterious guy sa app. At least diba, hindi ako nahirapan nang biglang mawala si Miguel, sambit ni Carla. Hinawakan siya ni Marinel sa kamay. I'm sorry Carla kung na-bring up ko na naman yung about kay Miguel. Tama ka naman. Ang mahalaga ngayon ay nararamdaman mong masaya ka at hindi ini-stress yung sarili mo sa taong ayaw nang magpakita, diba? Nandito naman pati ako. Kaya huwag mo sabihin na mag-isa ka lang, okay? Sabit ni Marinel sa bayakap kay Carla. Maiyak-iyak naman si Carla na niyakap din ang kaibigang si Marinel ng mahigpit. Hindi niya lang din maamin sa sarili niya na naaapektuhan din siya sa ginawang pag-iwan sa kanya sa ere ni Miguel. Ngunit dahil nakilala naman niya si mysterious guy, ay natakpan lahat ng kalungkutang yon. Walang oras na hindi sila magka-chat. Ayun nga lang, kapag papasok na si Carla sa trabaho niya. I need to go now. Alam mo naman diba, bawal ang phone sa trabaho namin? Chat ni Carla kay mysterious guy bago siya bumaba ng sasakyan. Aww, I'm gonna miss talking to you for the rest of the day. Reply ni mysterious guy kay Carla with sad emojis. Mabilis lang naman ang oras. I'll message you as soon as makuha ko ng phone ko after work, okay? Reply naman ni Carla. Okay, Carla. Pagka-reply ni mysterious guy ay enough na ni Carla ang phone niya. Pagpasok ng lobby ay laking pagtataka ni Carla dahil hindi na kinuha ang phone niya ng security. How about my phone? Tanong ni Carla. Ma'am, may memorandum na po na sinend sa email na hindi na po kukunin ng cellphone effective today po. Paliwanag ng security. Huh? Kailan pa na-email yan? Pagtatakang tanong pa ni Carla. Actually 30 minutes ago lang po ma'am. Tugon ng security. Nagtaka naman si Carla dahil napakaaga naman magbago ng isip ng boss niyang si Derek para alisin ang policy niya ng pagbabawal ng pagpasok ng phone sa opisina. Napansin rin ni Carla ng mga nakaraang araw na walang masyadong pinapagawa si Derek at bihirang-bihira itong lumabas ang office niya. Pagkarating niya ng opisina ay nagbukas na kaagad siya ng desktop niya at saka pa niya nakita ang oras na late na pala siya ng halos 10 minutes. Napakagatlabi pa si Carla at patay mali siya na tiningnan ng opisina ni Derek para malaman kung anong ginagawa nito. Nagulat siya dahil palabas pala ito ng opisina at papunta sa direksyon niya. Sa hindi malamang dahilan ay biglang inaya si Carla ang kanyang sarili. Good morning, sir. Bati ni Carla nang malapit na sa kanya si Derek. Good morning. Magiliw na bati naman ni Derek at may ngiti sa mga labi. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Carla na tila ay tinusok ni Cupido. Bakit gano'n na lamang ang kabang nararamdaman niya nang umiti sa kanyang boss na si Derek? Hindi rin maipaliwanag ni Carla pero meron kay Derek na kakaiba niyang nararamdaman. Para bang sobrang lapit ng puso niya sa boss niya na tila
May special atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Hello? Tanong ni Derek kay Carla na halos 5 beses na pala nitong inuulit. Tsaka pa napansin ni Carla na nakatulala na pala siya sa hangin. Ay, yes po sir! Nagulat si Carla kay Derek. Napangiti na naman si Derek at bumilis na naman ang tibok ng puso ni Carla. Ano ba to? Tanong ni Carla sa loob-loob lamang niya. Ay, sorry po sir. Late na naman ako. Bigla na lamang nasabit ni Carla. Naisip ni Carla na mapapagalitan siya ni Derek dahil late na naman siya. Nilagay ni Derek ang kanyang 2 kamay sa magkabilang bulsa ng kanyang pants. You know, I don't tolerate that habit. I want you to take overtime today. Walang reaksyon sa mukha ni Derek at tumalikod na ito. Bumalik na si Derek sa opisina niya at naiwan naman si Carla na lutang. Hindi niya pa rin maipaliwanag pero ayos lang sa kanya ang mag-take ng overtime. Sinek ni Carla ang kanyang phone bago siya magsimulang magtrabaho. Hey, don't skip lunch. Chat sa kanya ni mysterious guy. Napangiti naman si Carla at napakagatlabi. You too. Simpleng reply ni Carla ngunit kinikilig naman. Wow, you're on. It's good to know na pwede ka nang gumamit ng phone. Smiley emoji. Reply ni mysterious guy. Nagtaka naman si Carla kung bakit alam ni mysterious guy na pwede na siyang gumamit ng phone. Yeah? But wait, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Carla. Matagal nag-reply si mysterious guy at halos 5 minuto nang nakalipas. Psst! Chat ni Carla. Hindi pa rin ito nagre-reply. Maya-maya pa ay nag-chat na rin si mysterious guy. Sorry for the late reply. Madami lang akong ginawa. Back to your question. Kung paano ka nalaman? Syempre, online ka na kasi. At nakaka-reply ka sa message ko. So, naisip ko na pwede mo nang hawakan ng phone mo during work. Malinaw na reply ni mysterious guy. Okay. Sige, I'll chat you later on. May tatapusin lang ako, okay? Reply ni Carla. Sure. Reply naman ni mysterious guy. Napalinga si Carla sa opisina ni Derek at nagulat siya nang makitang nakatanaw ito sa kanya. Kaya naman hindi na lamang niya nareplyan si mysterious guy. Pasado 5:00 na. Dinaanan ni Marinel si Carla sa table nito. Uy, ano na? Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Marinel kay Carla. Sorry. Hindi ko pa pala na-mention sa'yo kaninang lunch break ko. Overtime ako today eh. Napakagatlabing tugon ni Carla. Wow namiss ka ata ng boss natin bigyan ng overtime. Biro pa ni Marinel sabay tawa. What is that? Tanong ni Derek na nasa likuran na pala ni Marinel. Nalaki pareho ang mga mata ni Marinel at Carla na nagkatitigan. Nangungusap ang mga titig sa isa't isa. Dahan-dahang humarap si Marinel kay Derek. Wala po sir. Binibiro ko lang po si Carla. Nakangiting tugon naman ni Marinel. Tumangin lang si Derek kay Marinel at bumaling na kay Carla. Ayusin mo na mga gamit mo. And let's go. Sabi ni Derek. Po? Di pa po overtime po ako, sir? Nagtatakang tanong ni Carla. Yeah. With me. I mean, just like before. Samahan mo lang ako. Sabi ni Derek. Nalaki naman ang bahagya ang mga mata ni Marinel. Come with us, Marinel. Mag-overtime ka na rin. Sambit ni Derek at umusad na ito ng paglakad. Pagkalayo ni Derek ay hindi na napigilan ni Marinel na maintriga. Hoy, ano yun? Anong sinasabi ni sir na just like before? Tanong ni Marinel na nakamuestra pa mga kamay. Napangisi naman si Carla. Ano ka ba? Nagpasama lang siya before. Siyempre bayad ang oras ko noon, no? Overtime nga eh. Paliwanag ni Carla habang nag-aayos ng mga gamit niya. Ngumuso naman si Marinel. Ano, halika na. At baka maging grumpy na naman yan si Sir Derek. Natatawang sambit ni Carla. Sabay silang lumabas ng company at nagpuntang parking lot. Nakita nilang bumubusina na si Derek at lumapit na sila kung saan ito nakapark. Pagsakay ng dalawa ay nag-drive na si Derek. Habang nasa biyahe ay chinecheck ni Carla ang kanyang phone kung may message galing kay mysterious guy, ngunit wala.
Napabuntong hininga si Carla. Napatingin naman si Derek dahil katabi niya si Carla sa unahan ng sasakyan. What's the problem? Tanong ni Derek. Napatingin naman si Carla. Ha? Wala po sir. Tipid na sagot naman ni Carla. Hindi na nagtanong muli si Derek at nag-focus na lang sa pagdadrive niya. Nakarating na sila sa lugar na gustong puntahan ni Derek. Nais pala ni Derek na gumala sa night market. Ay, bongga naman ang overtime natin na to Sasamahan lang namin kayo sir dito. Na-excite naman na sambit ni Marinel. Tumango naman si Derek at napansing tahimik lamang si Carla. What's bothering you, Carla? Don't you like it here? Tanong ni Derek kay Carla. Wala naman po sir, parang nagugutom na kasi ako. Palusot ni Carla, ngunit ang totoo ay iniisip niya kung bakit hindi nagchat-chat si mysterious guy. Oh, let's go and have dinner first. Gutom na rin ako What do you guys like to eat ba? Tanong naman ni Derek. Kayo po sir, kung saan niyo gusto kumain. Samit naman ni Carla. Nagtataka na talaga si Carla sa pakikitungo ni Derek sa kanila. Parang masarap yatang kumain ng burger ngayon. Singit naman ni Marinel. O sige, tugon naman ni Derek. Nakahanap na agad si Marinel ng burger store at may mga mesa din na pwede nilang tambayan. Okay na ba kayo dito? Tanong ni Derek. Tumango naman si Carla at Marinel. Saglit pa ay may tumunog ng phone ni Derek. I'll just take this call. Umorder na kayo ng gusto niyo girls, okay? Sambit naman ni Derek at bahagyang lumakad palayo. Nagkatingin na naman si Carla at Marinel. What do you think about sa nangyayari kay sir? Parang may sapi siya, no? Makulit na biro naman ni Marinel. Ano ka ba? Baka marinig ka ni sir. Pero tama ka. Kahit ako nagtataka nga din Bakit kaya biglang nagbagong ihip ng hangin, no? Yung dating grumpy, ngayon parang angel na. Tsaka, hindi niya na ako pinahihirapan sa trabaho Sambit naman ni Carla. Ngumuso naman si Marinel. Alam mo, mag-order na tayo kasi baka mamaya bigla na lang maging grumpy ulit yan tapos hindi na tayo pakainin. Natatawang sambit naman ni Marinel. Nako, sira ulo ka talaga. Natatawang sambit naman ni Carla. At least, diba, tumatawa ka na? Sambit naman ni Marinel habang nagtitake order na sila sa stall. Napapano ka ba kasi kanina? Pati si Sir Derek tuloy napapansin yung pagtameme mo. Dagdag na tanong ni Marinel. Si mysterious guy kasi hindi nagchat-chat. Nag-ibang tono ng boses ni Carla. Talaga ba? Kailan pa? Tanong ni Marinel. Kanina, bago tayo mag-lunch break. Tugon ni Carla. Nako, may asawa yan, Carla. Ramdam na ramdam ko na. Ganito yung mga nababasa ko sa mga pocketbooks Hindi nila sinasabi yung tunay nilang identity kasi may tinatago sila. Dire-diretsong sabit ni Marinel. Hay nako, Marinel. Yan ka na naman sa mga ganyan mo. Sabit ni Carla. Nag-order na sila at bumalik na sa kanilang mesa. Carla, magbaba niyo lang ako ha? Sabit ni Marinel. Gusto mo ba samahan kita? Tanong naman ni Carla. Huwag na, mabilis lang naman ako. Tugon ni Marinel at dumiretso na papuntang banyo. Saglit pa ay bumalik na si Derek. Naupo na ito at may kinukutkot pa rin sa phone. Napapakagat na lang sa labi si Carla dahil hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman. Sana pala sumama na lang ako kay Marinel. Sambit ni Carla sa kanyang isip. What's up? Naka-order na ba kayo? Biglang tanong ni Derek. Tila napatalo naman ang puso ni Carla. Yes sir. Matipid naman na tugon ni Carla. Kanina ko pa napapansin, Carla, na tahimik ka. Okay ka lang ba? Sunod na tanong naman ni Derek kay Carla. Oo naman po, okay lang po ako sir. Tugon naman agad ni Carla. Are you sure? Tanong muli ni Derek. Are you thinking about your boyfriend? Biglang tanong ni Derek. Po? Nako, hindi po sir. Natatawang tugon naman ni Carla. Tsaka wala po akong boyfriend. Dagdag pa ni Carla. Natigilan naman si Derek.
How about the tall guy na sinusundo ka before? I thought he's your man. Diretso ng tanong ni Derek. I'm sorry, I didn't mean to ask, Carla. Sabit naman ni Derek. No sir, it's okay. Tugon naman ni Carla sabay ngumiti. Napatulala si Derek sa magandang mga ngiti ni Carla. Hindi niya na maitatago sa kanyang sarili na gusto niya na nga ang dalaga. Ngunit hindi naman alam ni Derek kung paanong sisimulan at sasabihin kay Carla ang nararamdaman niya para dito. Napatitig din si Carla sa mga mata ni Derek. Binalot sila ng katahimikan. Grabe naman ang haba ng pila sa banyo. Biglang dating ni Marinelle at nabasag ang katahimikan ni Carla at Derek. Parang tagal naman yata ng order natin. Patay mali siya namang sambit ni Carla. Napatingin naman si Marinelle kay Carla. Ramdam niyang may kakaiba sa pagitan ni Carla at Derek. Hindi na lamang nagsalita si Marinelle, ngunit hindi rin niya tinitigilan ang kaka-make face si Carla. Natatawa na lamang si Carla sa ginagawa ni Marinelle. Saglit pa ay dumating na ang kanilang order at kumain na silang tatlo. Pagkatapos kumain ay nagsimula na silang maglakad-lakad sa night market. Kumain din sila ng iba't ibang klase ng street food. Sinuyod nilang tatlo ang buong stalls. Tawanan dito, tawanan doon. Dahil sa pagtitikim nila ng pagkain, tuwang-tuwa si Derek dahil sobrang namiss niyang kumain ng mga ganitong klaseng pagkain. Masayang-masaya ang kanyang puso dahil kasama niya si Carla. Inabot na nga sila ng alas 11 sa night market kaya naman nagyaya na si Carla. Uwi na siguro tayo, sir. May pasok pa po kasi bukas. Yakag ni Carla. Tumingin naman si Derek sa kanyang relo. Naku, oo nga no. Late na rin pala. Sige, umuwi na tayo. Unang hinatid ni Derek si Marinelle. Kaya naman, awkward na naman sila ni Carla sa loob ng sasakyan. Kapwa tahimik at walang gusto magsalita. Tulad ng dati ay sa parking lot na lamang ulit nagpahatid si Carla dahil naroon naman ang kanyang sasakyan. Thank you, sir. Sambit ni Carla bago ito bumaba ng sasakyan ni Derek. Ngumiti naman si Derek at umalis na rin. Umuwi na rin si Carla dahil pagod na rin siya. Pagka-uwi ni Carla ay nag-message na si Mysterious Guy. Hindi na magkanda o gaga si Carla na basahin ang message nito. Hi, how's your day? Chat ni Derek. Bakit ngayon ka lang nag-message? Ito na sana ang nais i-chat ni Carla pero binura niya at pinalitan. Okay lang. Cold na reply ni Carla. I'm sorry, may pinuntahan kasi ako kanina kaya hindi ako nakapag-chat. Paliwanag naman ni Mysterious Guy. Okay. Tipid ring reply ni Carla. What's the matter? Tanong ni Mysterious Guy. I wanna be straight with you. Umamin ka nga. May asawa ka na ba? Diretsong chat ni Carla. Iniisip pa rin pala niya mga sinabi ni Marinelle sa kanya kanina. Ha ha ha, reply ni Mysterious Guy. Ano naman nakakatawa? Napipi ko naman ang reply ni Carla. Paano mo naman nasabi yan? Tanong pa ni Mysterious Guy. Bigla ka kasing nawala. Malay ko ba kung baka may nagagalit sa'yo or may tinatago ka? Reply ni Carla. Pwede din bang maging straightforward na ako? Chat na Mysterious Guy. What do you mean? Pagtataka ni Carla. I like you, Carla. Gustong-gusto kita. Una pa lang kita nakachat. Pag-amin ni Mysterious Guy. Napatulala si Carla at hindi na napigilan ng sariling hindi kiligin. Napatili pa si Carla. Anong sasabihin ko? Tinatanong ni Carla ang kanyang sarili. Ayoko na mag-inarte pa. Yes. Hindi pa tayo nakikita pero there's something with you na gusto ko. It's weird na magustuhan ng isang tao na kahit ang name hindi ko alam pero it happened. I like you too, Mysterious Guy. And I'm looking forward to gain a happy relationship with you. Mahaba-haba namang message ni Carla kay Mysterious Guy. Does it mean na tayo na? Tanong sa reply ni Mysterious Guy. Yes, reply ni Carla sa malalaking letra. Wow, I'm so happy. My heart is pounding. I can't believe this. Tuwang-tuwang reply ni Mysterious Guy. Are you happy?
Tanong ni Carla. So happy, babe. Reply naman ni Mysterious Guy. Babe? Chat naman ni Carla. Yes. You're my babe now, starting today. Reply ni Mysterious Guy. Kilig naman si Carla sa sweetness overload ng conversation nila ni Mysterious Guy. Sobrang saya niya kapag nakakausap niya ang misteryosong lalaking ito. Lalo pa ngayon na may relasyon na sila. Sana makita na kita. Chat ni Carla. Soon, babe. As of the moment, busy pa talaga ako sa trabaho ko. Magkikita din tayo kapag okay ng schedule. Okay? Reply ni Mysterious Guy. Okay, babe. I'm willing to wait. Pero, chat ni Carla na hindi buo ang message. Pero, tanong naman ni Mysterious Guy. Pero ayoko mawalan ka ng oras sa akin. I want an update from you 24/7. Is that clear? Mahigpit na bini ni Carla. Okay, boss. Reply ni Mysterious Guy. Dahil official on na si Carla at si Mysterious Guy ay palaging cheerful si Carla pagpasok ng trabaho. Inspired na inspired si Carla palagi sa mga positive thoughts ni Mysterious Guy para sa kanya. Hindi ito pumapalya ng update sa kanya 24/7 tulad ng bili ni Carla. Oy, Carla, kanina pa ako nagdadadakdak dito, hindi ka naman pala nakikinig. Sambit ni Marinelle habang nagtitake sila ng lunch break. Ay, sorry. Ano nga ba yung sinasabi mo? Tanong ni Carla kay Marinelle, sabay irap ni Marinelle. Napatawa naman si Carla. Pagbigyan mo ng beshi mo, minsan lang naman to eh. Sambit pa ni Carla. Oo na. Pero sana naman yung naririnig mo man lang yung boses or video call. Eh hindi mo nga nakakasama, ano ba naman yan? Naiinis sa sambit ni Marinelle. Natigilan naman si Carla. Nang gabing yon, pag out nila ay dumiretso uwi si Carla. Agad niyang kinumpronta si Mysterious Guy about sa sinabi ni Marinelle. I'm sorry, babe. My phone is not working right now kaya hindi ako makatawag. Wala pa akong enough na pera para ipaayos. Pinacheck ko na, advice sa akin is better buy na lang ng bago. Mag-iipon na muna ako. Dahilan ni Mysterious Guy. I can spare you some money, babe. Bumili ka na lang ng bago. Reply naman ni Carla. No, I will never do that. Pera mo yan, babe. At hindi ko magagawang gamitin yan. Taste na muna now, babe, tayo sa ganito. Ang importante naman, di ba, nagkakachat tayo at may contact. Chat din ni Mysterious Guy. Dahil mahal na nga ni Carla si Mysterious Guy ay tumugon na lamang siya sa paliwanag nito. What? Ganun lang sinabi niya? Gulat na mga reaksyon ni Marinelle. Kinabukasan na pumasok si Carla. Naikwento na kasi ni Carla ang napag-usapan nila ni Mysterious Guy. Tumangulan si Carla at wala namang masabi. My God, Carla! He's just making excuses. Tandaan mo yan. Inuuto ka lang niya. Naiinis sa sambit ni Marinelle. Marinelle, enough! Sobra naman sa inuuto. Malay mo naman totoo naman na sira yung phone niya, diba? Napipikon na natugon ni Carla. Okay, fine. I'm sorry, okay? Concern lang naman ako sa'yo, Carla. I just wanna make sure na tao yung palagi mo nakakachat at hindi alien, ano? May pang-aasar pa rin sa tono ni Marinelle. Anyway, bakit parang hindi ko na nakikita masyado si Sir Derek this past few days? I mean, last pa nung nag-night market tayo? Pag-iiba pa ng pausap nito. Luminga naman si Carla sa office ni Derek. Andun lang naman siya palagi sa office niya. Maigi nga't hindi na ako palagi nasusungitan. More on emails na lang kami nag-uusap about sa mga papagawa niya sa akin. Sending reports, through mails na lang din. Sabit naman ni Carla. Maigi nga yan at wala nang nagpipiss off sa'yo, diba? Sige, diyan ka na nga muna. At bumalik na si Marinelle sa kanyang table. Napangisi naman si Carla at binalikan ang chat nila ni Mysterious Guy. Weeks and months have passed. Mas lalong lumalalim ang relasyon ni Carla at ni Mysterious Guy. Naging kontento na lamang si Carla sa kung anong meron sila ngayon. Inasahan na lamang niya ang pangako ng nobyo na balang araw ay magkikita din naman sila. At dahil mahal niya si Mysterious Guy,
ay hinayaan na lamang niyang lumipas sa mga araw na hanggang love online na muna sila. Kontento na si Carla sa pagpapalitan nila ng mga litrato sa kung anong ginagawa ni Mysterious Guy at kung nasaan siyang lugar. Ganon din naman ang mga kinakain nito sa araw-araw. Nasaan ka na? Kausap ni Carla si Marinel sa phone dahil magkikita sila. Day off na lang ngayon at usapan nilang gumala sa mall. Malapit na, traffic kasi. Tugon naman ni Marinel sa kabilang linya. Okay, sige, may bibilin lang ako. Sambit ni Carla, sabay inend ang call. Pagka-end ni Carla ng call ay nag-chat si Mysterious Guy. Nag-update ito ng ginagawa niya dahil rest day din ito. Nag-send si Mysterious Guy ng picture. Nasa pastry shop ito at isinend kay Carla ang picture ng 1 cup of cappuccino with 1 slice of cake. Eat well, babe. Nakangiting reply ni Carla. Naglakad-lakad si Carla at nadaanan din niya ang isang pastry shop. Nag-crave si Carla sa sinend ni Mysterious Guy na picture kaya pumasok si Carla sa shop at naisipan ding bumili ng cake. Pagpasok ni Carla ay nag-order na agad siya at humanap ng mauupuan. Doon na lamang niya naisipang hintayin si Marinel. Habang hinihintay ni Carla ang kanyang order ay hindi niya maiwasan na lumingalinga. Hanggang sa napansin niya parang halos parehas ang lugar niya kung nasan siya ngayon sa picture na sinend ni Mysterious Guy. Binuksan niyang muli ang picture na sinend ni Mysterious Guy. At tama nga ang kanyang hinuha. Iisa lang sila ng lugar kung nasan siya ngayon. Tumayo si Carla at lumingalinga muli. Sinubukan niyang hanapin ang pwesto ni Mysterious Guy at ilang saglit pa ay nakita na ni Carla ang pwesto ng mesa kung saan naroon ang cappuccino at cake na nasa picture. Pero wala doon si Mysterious Guy. Kaya naman, sinat na lang ni Carla ang nobyo. Where are you, babe? I think we're in the same place. Chat ni Carla kay Mysterious Guy sabay send ng selfie kasamang naiwan itong cappuccino at cake na halos wala namang bawas. Hindi na mapakali si Carla dahil hindi naman nagre-reply si Mysterious Guy kaya naman nagmamadali siyang lumabas at sinubukang hanapin ang nobyo. Where are you? Chat muli ni Carla kay Mysterious Guy. I'm having trouble with my car now. Nag-reply naman ito sa kanya na tila nagpapalusot lamang. Walang kaalam-alam si Mysterious Guy na nasa likod lamang niya si Carla. Ganon din si Carla na wala ding kaalam-alam na nasa harapan na pala niya si Mysterious Guy dahil pareho silang nakatilikod sa isa't isa. Sa hindi sinasadyang pangyayari, napindot ni Carla ang call button at nag-ring ang phone ng Mysterious Guy na kamit niya. Nako, napindot ko. I-enda sana ni Carla ang tawag dahil alam niyang hindi naman ito sasagutin ni Mysterious Guy. Pero narinig ni Carla ang tunog sa kanyang likuran at nakita niyang lalaking may hawak ng phone. Inaangat ng lalaki ang phone niya at tinitigan lamang tumatawag dito, which is si Carla pala. Saglit pa ay in-off nito ang tawag mula kay Carla. Nanlaki naman ang mga mata ni Carla dahil kilalang kilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Hindi naman siya napapansin ng lalaking misteryoso dahil nakatanaw ito sa malayo. Muling tinawagan ni Carla ang Mysterious Guy at lalo siyang nagulantang dahil kumpirmado. Ang lalaking nasa harapan niya at ang misteryosong lalaki na nakaka-chat niya sa dating app ay iisa. Ikaw? Hindi na napigilan ni Carla ang kanyang sarili na hindi harapin ang lalaking nasa kanyang harapan. Gulat na gulat din ang lalaki nang biglang magsalita si Carla. Sir Derek? Sambit muli ni Carla. Ang misteryosong lalaki na palaging kausap ni Carla at ang boss na si Derek ay iisa pala. Nanginginig ang katawan ni Carla sa galit at hindi alam kung ano sasabihin. Sobra siyang nagulat dahil hindi niya akalain na ang boss pala niya ang cyber boyfriend niya. Hindi naman makapaniwala si Carla na anak pala ng CEO ang kanyang nobyo. Babe, sinubukan ni Derek na lumapit kay Carla. Isang hagupit na sampal ang ibinigay ni Carla sa mukha ni Derek. Hinapu-hapu pa si Carla sa galit na nararamdaman kay Derek. Huwag mo ko babe. Pinagmukha mo akong tanga. Naniwala ako na totoo yung Mysterious Guy na yon. Ano ang trip mo, sir? Ganun ba talaga kagrabe ang galit mo sa akin to the point na paglalaroan mo yung feelings ko? Naiiyak na si Carla. Carla, hindi kita pinaglalaruan. Please, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Sinusubukan pa rin ni Derek na suyuin si Carla. Ngunit umaatras ito sa tuwing lumalapit si Derek.
No, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Malinaw na sa akin ngayon kung bakit palagi kang nagpapalusot. Ngayon alam ko na ang lahat ng dahilan ng alibis mo. Sa lahat ng mga palusot mo. Sa lahat ng mga kasinungalingan na sinabi mo. Alam mo bang naging totoo ako sa pagmamahal na binigay ko? I don't deserve this. At napahagulhol na ng tuluyan si Carla. Totoo ako, Carla. At kaya kong patunayan yun. Naluluha na rin si Derek. Hinawi naman ni Carla ang kanyang kamay. Tama na. Iisipin ko na lang na wala na si Mysterious Guy. At ikaw, mananatili kang anak ng boss ko. Tumalikod na si Carla at saglit pa humarap muli. Uwi na po ako, Sir Derek. Sambit ni Carla na may diin sa pangalan ni Derek. Pagkatapos magpaalam ay dire-diretso na itong umalis at naiwan si Derek na mag-isa sa daan. Durog ang puso. Pag-uwi ni Carla, hindi pa rin siya makapaniwala na si Derek at si Mysterious Guy ay iisa. All this time ay si Derek pala ang palaging nakakausap ni Carla. Kaya pala gano'n na lang kalaki ang pinagbago nito. Hindi na rin ito masyadong lumalabas ang opisina nito at hindi na pinag-o-overtime si Carla. Kaya pala ibinalik na rin ni Derek ang paggamit ng phone during work hours ay para makausap si Carla kahit nasa trabaho ito. Maya-maya pa ay dumating na si Marinel. Nakita niyang umiyak si Carla at niyakap siya nito. Palagi na lang ganito. Sambit ni Carla habang patuloy na tumutulo ang luha. Palagi na lang akong talo. Nahihikbing sambit pa ni Carla. Hinawakan ni Marinel ang mukha ni Carla. Ano ka ba? Hindi ka talo. Hindi ka talo, Carla. Kasi naging totoo ka sa sarili mo. At saka marami pa namang iba dyan eh. Maganda ka. Kaya tama na siguro muna yung pag-entertain mo sa dating app na yan. Advice naman ni Marinel. Tumitig si Carla kay Marinel at kinuha ang kanyang phone. Napag-isip-isip niya ang tama si Marinel. Kailangan na muna niya ng katahimikan sa isip at sa kanyang kalooban. Kaya naman dinilit niya na ang account niya at in-uninstall ang dating app. Ngumiti naman si Carla kay Marinel at niyakap naman siya nito. Kinabukasan ay pumasok na si Carla. Pagbukas niya ng email ay may message sa kanya si Derek. Please bring this file to Mr. Rivera. Message ni Derek. Lumingan ang nakasimangot si Carla sa opisina ni Derek at paglingan niya dito ay nakatitig na pala sa kanya si Derek. Bahagya na tumayo mula sa upuan si Carla. Saglit pa ay nasa loob na siya ng opisina ni Derek. Walang imik-imik si Carla na kinuha ang mga folders sa mesa ni Derek. Nang iangat ni Carla ang mga folders ay biglang hinawakan ni Derek ang kanyang kamay. Natigilan si Carla. Bakit parang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib? At ang bagal naman ang bawat palitan ng kanilang mga titig. Galit siya kay Derek dahil nagsinungaling ito sa kanya. Ngunit hindi niya maamin sa kanyang sarili na si Derek pa rin ang mysterious guy na minahal niya. Nakita na lamang ni Carla ang kanyang sarili na hinahalikan si Derek. Matagal ang halik na yon dahil sumasabay din si Carla sa mga halik ni Derek. Saglit pa ay saka pa siya natauhan kaya naman ikinabig niya palayo si Derek. Katahimikan. Dahil sa hiya ay nagmadaling lumabas si Carla ng opisina. Paglabas si Carla ay tiningnan niya kung sino nakakita sa kanila. Mabuti na lang at Lunes kaya busy na busy ang kanyang mga katrabaho. Naupo na si Carla at natutulala pa rin. Naaalala niya mga kalokohan nilang conversation nung okay pa sila ni Derek as Mysterious Guy. Ang ganda niyo po, chat ni Derek as Mysterious Guy kay Carla. Nag-send kasi si Carla ng selfie kay Derek. Talaga ba? Maganda ako? Pag-iinarte ni Carla. Opo, maraming kiss sa babe ko. Reply ni Derek with kisses emojis pa. If magkita tayo babe, kikis mo ba ako kaagad? Tanong ni Carla. Aba, syempre. Reply naman ni Derek. Saan mo ako unang ikikis? Tanong muli ni Carla. Sa labi agad, tapos pababa. Pili yung reply ni Derek. Babe, reply ni Carla. Hindi naman maintindihan ni Carla ang sarili niya, ngunit napapangiti pa rin naman siya kapag naaalala niya ang bawat masasayang sandali kapag nagkakachat sila ni Mysterious Guy. Out na sila at naglabasan ng mga empleyado. Wala na rin si Marinel kaya mag-isa lang si Carla na lumabas.
Sasakay na sana si Carla na may biglang tumawag sa kanyang boses. Carla! Si Miguel. Miguel? Hindi din maipaliwanag ni Carla kung bakit parang hangin na lumipas ang galit niya kay Miguel. Can we talk? Tanong ni Miguel. Sure. Tugon naman ni Carla. Sasakyan ni Miguel ang kanilang ginamit at nang makaalis na sila ay naroon pala si Derek. Kitang-kita ni Derek ang mga ngiti sa labi ni Carla habang kausap si Miguel. At nasasaktan siya dito. Naisip tuloy ni Derek na okay na ulit si Miguel at Carla kaya naman nagdesisyon na lamang si Derek na pumayag na lamang sa kagustuhan ng kanyang ama. Pagsakay ni Derek ng sasakyan ay tinawagan niya ang amang nasa Amerika. Hello, Dad? Nakapagdesisyon na ako. Sambit ni Derek. Nasundan pa ang pagkikita ni Carla at Miguel. Halos gabi-gabi ay sinusundo siya ni Miguel. Kaya naman gustuhin man ni Derek na kausapin si Carla ay hindi niya magawa. Ayaw na rin kasi ni Derek na idaan sa kapangyarihan niya kung i-corner niya si Carla. Gusto niyang lumaban ng patas. Hanggang sa mga sumunod na araw ay hindi na pumapasok si Derek. Mga 1 linggo na rin ang nakalipas nang mapansin ni Carla na tila ilang araw na rin wala si Derek. Hindi niya iyon napapansin ng mga nakaraang araw dahil binibigyan naman siya ng trabaho ni Derek ng good for 1 week plan niya. Break time na. Uy, napanood mo na yung trending ngayon sa Facebook? Chinichika ni Marinel si Carla. Oo. Tipid na totoo ni Carla. Tiningnan naman siya ni Marinel na tila may nais tanungin. Ano na naman yung tingin mo na yan, ha? Nagtataka namang tanong ni Carla. Parang lutang ka na naman kasi ano naman ba yung iniisip mo? Porket nagbabalik na si First Love online mo. Mapang-asar ang tapa ni Marinel. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami ni Miguel, ano? Sambit ni Carla na nakakunot pa rin ang noo. Ay sus, kaibigan lang ba talaga? Pang-aasar pa rin ni Marinel. Ngumisi naman si Carla. Marinel, parang hindi ko napapansin si Sir Derek. Diretsong tanong naman ni Carla. Napangiti naman si Marinel. Sabi ko na nga mapapansin mo din. FYI ha, almost a week nang wala si Sir Derek. Balita namin, babalik na siya ng US. Tapos, si Sir Ola na ulit dito. Daldal ni Marinel. Parang kinurot naman ang puso ni Carla sa nalaman niya. Nakaramdam si Carla ng kalungkutan nang malaman niyang wala na pala si Derek sa opisina nito. Parang nawala na siya ng gana ng maghapon sa opisina. Pagkagaling sa banyo ay nadaanan ni Carla ang opisina ni Derek. Naisipan niyang pumasok dito. Totoo ako, Carla. At kaya kong patunayan yon. Naluluha na rin si Derek. Naaalala ni Carla ang sinabi ni Derek nung magkaalaman na sila tungkol sa pagpapanggap nito. Tch! Sinungaling ka pala. Naluluhang sambit naman ni Carla. Nang gabing yon ay sinundo siyang muli ni Miguel. Nilabas siya nito at kumain sila sa labas. Thank you kasi pumayag ka makasama ako sa dinner for the last time. Sambit naman ni Miguel. Ngumiti naman si Carla. And most of all, thank you so much din sa pagtulong mo sa akin. Sana maisama kita doon. Pero as you said, marami kang trabaho dito. Dagdag pa ni Miguel. Ano ka ba? Babalik ka pa naman dito, diba? Marami pa namang next time. Tugon naman ni Carla. Ngumiti si Miguel. How's everything with you and Derek? Biglang tanong naman ni Miguel. Natigilan naman si Carla. You know him? Nagtatakang tanong ni Carla. Yeah. Kasama siya sa group of company ng mga billionaire sa bansa, including me, of course. Ayoko na sana i-mention pa, pero I want you to know na si Derek ang dahilan why I stopped courting you. Tugon ni Miguel. What do you mean? Natutulala si Carla. Tumikim si Miguel at tumigil na muna saglit sa pagkain niya. I'm sorry, Carla. Pero nung nanliligaw ako sa'yo noon, Derek found out that I already have her. Kaya kinausap ako ni Derek. He confessed about his feelings for you. Gusto ko na ni Derek since day one. And so I gave him the chance. Hindi na ako nagparamdam sa'yo simula nung araw na yon. And I really thought na magiging okay kayo. What happened then? Sambit ni Miguel.
matagal niya na akong gusto? Inulit muli ni Carla ang sinabi ni Miguel. Yeah, it's just that hindi niya lang masabi sa'yo ng diretsyo because Derek has an anger issue about his past. His mom left them nung bata pa siya. And years passed, nabalitaan na lang nila na wala ng mommy niya dahil sa sakit na cancer. Masakit yon para kay Derek. Kaya, ganda na lang siya kasungit. Like, parang galit sa mundo. Then, he met you. Tugon ni Miguel. Saka pa lang na-realize si Carla ang lahat ng ginagawang pagpapapansin sa kanya ni Derek noon. Lahat ng pagsusungit na itinatago ni Derek sa tunay nitong nararamdaman para sa kanya. Sa lahat ng ginagawa ni Derek na paraan para lang makasama si Carla na matagal. Lahat pala yon ay may ibig sabihin. Hanggang makauwi ay hindi na makatulog si Carla. Patuloy niyang iniisip ang sinabi ni Miguel. Kinabukasan ay maagang pumasok si Carla at nasa gitna na siya ng stoplight nang biglang tumawag si Marinel. Hello? Agad na sinagot ni Carla ang tawag. Alam mo ba, ngayon palang flight ni Sir Derek. Sayang at hindi tayo nakapagpaalam Daldal ni Marinel. Ha? Anong oras? Tumatalo ng puso ni Carla sa ibinalita ng kaibigan. Ngayon na daw, sabi nila. Ka-FaceTime na lang kanina si Sir Derek eh. Pero teka lang, papasok ka ba today? Tanong ni Marinel. Hindi na sinagot ni Carla ang tanong ng kaibigan at nang makitang green na ang ilaw ng stoplight ay mabilis siyang nagmaniobra upang pumunta ng airport. Buo na ang loob ni Carla na puntahan si Derek. Ayaw niya nang pigilan ang nararamdaman para kay Derek. Mabilis na nagpatakbo ng sasakyan si Carla at dahil malapit lang naman ang airport sa daan niya ay nakarating na siya doon. Tinakbo ni Carla ang papasok ng airport pero syempre hanggang doon lamang siya na pwedeng pumasok ang hindi pasahero. Lumingalinga si Carla. Nagbabaka sakali na matanaw niya si Derek. Maya-maya ay tumawag muli si Marinel. Oh, bakit? Paiyak na tanong ni Carla sa kaibigan. Carla, kanina pa pala nakalipad si Sir Derek. Maagang-maaga pala yung flight niya eh. Nasaan ka ba? Bakit parang may napapage dyan? Nasa airport ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Marinel na hindi naman masagot ni Carla dahil lumulutang na siya sa kalungkutan. Inenda lang ni Carla ang tawag at tinanaw ang paliparan. Dire-diretsong tumulo ang kanyang mga luha. Wala na si Derek. Huli na ang lahat upang buksan ang puso niya para dito. Are you looking for me? Bumilis ang tibok ng puso ni Carla na marinig ang boses na nanggaling sa kanyang likuran. Dahan-dahang humarap si Carla sa taong alam na alam niya kung sino. Amoy ng pabango at boses pa lamang nito ay sobrang nagpapabilis na ng kanyang puso. Biglang tumulo ang mga luha ni Carla mula sa kanyang mga mata. Luha ng halong pananabik at kasiyahan na nakikita ni Carla sa kanyang harapan, ang taong nilalaman ng kanyang puso. Derek. Magsasalita pa sana si Carla nang biglang lumapit si Derek at siniil siya ng halik nito. Halik na puno ng pagmamahal. Halik na ramdam ni Carla na totoo at tunay. Halik na alam niyang hindi na siya mag-iisa. Saglit pa ay tumigil si Derek at tumitig sa mga mata ni Carla. I love you so much, Carla. Una pa lang kitang nakita. Alam kong mahal na kita. Sorry kung... Magpapaliwanag din sana si Derek ngunit siniil siya muli ni Carla ng halik. Mahal din kita, Derek. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa dahil ang mga halik mo at pananatili dito ay sapat na. Akala ko kasi hanggang kay Mysterious Guy na lang yung hangganan ng puso ko. Pero nang malaman kong ikaw, palagi ka pa rin sa puso at isip ko. Kinahanap-hanap ka nito. Kinuha ni Carla ang kamay ni Derek at nilagay sa tapat ng kanyang puso. Natigilan naman si Derek. Bakit? Tanong ni Carla. How about Miguel? I'm leaving because of him. You two were dating, right? What happened? Seryosong tanong ni Derek. Napatawa si Carla. Are you kidding me? Miguel is getting married. Hagal pa kang tawa ni Carla. At saka ano bang date ang sinasabi mo? Nagpapatulong lang si Miguel kung paano siyang magpo-propose sa girlfriend niya. At naging successful naman yon, so ayun. They are getting married in Paris.
Sinasama pa nga ako ni Miguel para umattend ng wedding nila pero mas pinili ko dito kasi andito ka. Tapos may bala ka palang umuwi ng US. Nagpaliwanag si Carla sabay ngumuso na tila nagtatampo. Niyakap naman siya ni Derek. I just realized na hindi ko pala kayang umalis na hindi kasama ang puso ko. So hindi ko tinuloy kasi nandito ka pa. Hinaplas ni Derek ang makinis na pisngi ni Carla. Nasa iyong puso ko, Carla. At hindi ito titibo kung wala ka. I choose to stay because my heart says I'm calling your name. I love you so much. And that's all I know. Sabay hinalikan muli si Carla. Hindi na umalis ang bansa si Derek at mas pinili na magstay kasama si Carla. Naging official mag-boyfriend and girlfriend na si Carla at Derek. Naging mas masipag pa si Carla sa trabaho at di kalaunan ay naisipan na nilang magsama sa iisang bubong. Hindi naman kailanman pinaramdam ni Derek kay Carla ang kalungkutan at pagiging mag-isa. Kasama niya ang nobya kahit saan mang magpunta. Kung mag-out of the country si Derek ay kasama din si Carla. Naikot na nila ang buong mundo dahil sa mga meetings si Derek. Marami silang memories together. Lumipas ang mga buwan at taon na pagsasama ay napagdesisyonan na rin nila na magpakasal na. Isang taon pagkatapos ng kasal ay binayayaan sila ng anak na babae. Naging masayang pagsasama ni Carla at Derek, lalo na ngayon na may baby na sila. Si Derek at Carla ay patunay lamang na hindi sa lahat ng oras ay mag-isa ka. May laan ng Diyos na para sa'yo sa tamang oras sa tamang panahon. Naging mag-isa din si Carla sa buhay na pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mundo. Tulad ni Derek na nagtanim ng galit sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang ina, Carla and Derek found themselves in a hopeless place and found true love in mysterious ways. Sabi nga nila, huwag magmadali dahil hindi hinahanap ang love. Kusayang dumadating sa tamang panahon at sa tamang tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!